Hello mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na andito sa Middle East na talagang may mga kababayan tayo no na sumusubaybay kung anong mga nangyayari sa politika sa ating bansa, sa minamahal nating bansa na Pilipinas. So ito, si former Congressman Ace Barbers kasi nga meron din siyang opinion patungkol nga doon sa threshold no ng conviction dahil nga alam naman natin nagtatago ngayon si Senator Bato, nagtatago din nagtatago din, nakakulong ngayon si Senator Jinggoy Estrada. So, naniniwala siya mga kababayan na sa kanyang opinion, dapat nang baguhin yung threshold ng conviction dahil nga wala na yung dalawang senador. So, pakinggan natin kung ano yung opinion niya doon nga sa mga sumusulong, di ba? Alam naman natin kung sino-sino yung mga nagsasabi na dapat nga daw babaan yung threshold na yan. So, pakinggan po natin yung naging interview ng Rappler dito kay former Congressman Ace Barbers. Ay, naku, gusto talaga nila ng bendalo, no? Ano ba nangyayari sa mga politiko sa Pilipinas? That protest was in support nga po of Senator Marcoleta amid his possible arrest kung ang ombudsman ay maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Kayo po ba kung bilang impeachment advisor ay pinayuhan nyo po o papayuhan nyo ang prosecution na Okay. Impeachment advisor na pala ito. Talaga, no? Talaga. So, may sahod ka, Kong? Ay, former congressman. Dati spokesperson ka ni Romualdez. Di ba? Tapos ngayon, advisor ka ng impeachment. Ang galing, no? Ang galing-galing talaga ng gumagawa ng paraan yung mga ng mga politiko sa Pilipinas. Dikit ng dikit Pwede ka naman magbakasyon ng 3 taon. Pwede ka nang makabalik. Sigurado naman siguro mananalo kayo dyan sa lugar ninyo. Wala kayong kalaban sa impeachment court, yung possibility of lowering the conviction threshold kung two-thirds, kung 21 na lang yung magiging available senators, 14 na lang yung two-thirds nun. Is that something that you have advised the prosecution team to raise sa impeachment court? Well, hindi pa ngayon yung appropriate time para pag-usapan yan, no? Napakahalaga ring issue yan na dapat din ma-resolve ng korte. I guess, hindi lang impeachment court, kundi maaaring umakyat ito sa Korte Suprema. But since this is a legal issue, I would not delve again on the issue of legal kasi meron tayong meron tayong spokesperson para sa legal. Although, if you're going to ask me my opinion kung anong tingin ko doon sa pagbaba o pag-adjust ng threshold, no? Sa aking paniwala, following the arguments in the Abilino versus Cuencong doctrine, kung walang coercive jurisdiction sa mga senator judges o sa mga senador o sa Senate, yung ibang membro, siguro dapat mag-adjust. Yun lang ang aking personal opinion. It's not something that is a legal opinion kasi I'm not a lawyer, but what I'm saying is that my point, no, yung sinasabi ng Abilino versus Cuenco na yun. So categorically, kung sa opinion nyo lang po, ay dapat ma-lower to 14, tama ba, ang bilang ng ang conviction threshold if 21 lang yung mag-a-attend the senators dahil yung iba nga, as you say, might be beyond the coercive means of the Senate, and that could include Senator Marcoleta. Yes, kasi kumbaga wala naman kung saan ka naman nakakita ng isang husgado, isang hukom na magde-decide sa isang kasong napakalaki, napaka-importante na hindi naman niya nakita ang ebidensya, hindi niya na-appreciate, nakita ang demeanor ng mga witnesses.
Hindi niya nakita, narinig yung mga sagot tungkol sa issues na ina-allege, no? So, I guess it's not going to be a wise decision for a judge to decide on cases that he has not participated in. Hindi siya nakapag-participate. So, para sa akin, merong point yung pagbababa ng conviction threshold. The Constitution clearly states that two-thirds. Now, if the members decreased from 24 to a certain number, siguro yung basihan ng two-thirds ay hindi na yung 24. Kasi nga, following the doctrine of the Abilino and Cuenco, wala nang coercive means or coercive control or jurisdiction ang Senate doon sa ibang senator judges. Sa aking paniwala yan. So ito mga kababayan, no, ito ang laman ng konstitusyon. Kasi nga 'di ba, sabi nga sa pananaw ni former congressman na ngayon na spokesperson ng impeachment prosecutors ng Congress, sino ba yun? Si Ace Barbers. Kasi sa pananaw niya daw, dapat daw babaan. So ito, ang laman ng batas ng Pilipinas, ang konstitusyon na sinasabi nilang ginagalang nila. Isang magandang at napaka-specific na tanong tungkol sa impeachment mechanics. Sa madaling salita, hindi pwedeng basta babaan ang bilang ng mga kinakailangang boto para sa konviksyon dahil lang may senador na nakakulong o nagtatago. Ang bilang na 2/3 of all members ay nakasaad mismo sa Constitution at hindi pwedeng baguhin ng Senado o ng kahit sinong opisyal. Narito ang breakdown. Ang constitutional na requirement ay 2/3 of all members. Ang Section 36, Article 11 ng 1987 Constitution ay napakalinaw. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. The person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ang susi rito ay ang pari-ralang all the members of the Senate. Yan daw yung susi, yung pangungusap na yan na lahat ng miyembro ng Senado. Ilan ba yung miyembro ng Senado? Former Congressman Ace Barbers. Hindi ito 2/3 of the member present o 2/3 of the members voting. Ibig sabihin, ang base number ay ang kabuuang 24 na senador. Diba? Huwag niyong ipilit yung gusto niyo. Hindi lang ang mga dumalo o bumoto. Ano ang effect ng isang senador na nakakulong o nagtatago? Nakakulong na senador, kung ang isang senador ay nakakulong halimbawa sa isang kasong kriminal, siya ay de facto na hindi makakadalo sa impeachment trial. Pero nananatili pa rin siyang isang member of the Senate kahit nakakulong si Jinggoy. Diba? Member pa rin siya. Hindi siya mawawala sa bilang ng all the members. Hindi siya mawawala sa bilang ng lahat ng miyembro ng Senado na 24. Ang kanyang pagkawala ay hindi pumapayag sa Senado na gumagamit ng mas mababang threshold. Kakailanganin pa rin ng 16 na boto, 2/3 ng 24. Bakit gusto nyo bang i-bend the law para makumbik kahit na 2 o 3 senador ang nakadetain? Nagtatago na senador, si Senator Bato de la Rosa. Kung ang isang senador ay nagtatago, umiiwas sa subpina o arrest, hindi rin siya nawawala sa kanyang katayuan bilang miyembro. Ang kanyang pagliban ay voluntaryo pero ang konstitusyon ay hindi nagbibigay ng absentee ballot provision sa impeachment. Ang kanyang boto ay hindi maaring i-account pero ang kanyang pagkatao ay bahagi pa rin ng all the members formula. Kaya huwag nyo nang ipilit. Ang tanging paraan, may paraan daw kayo sa mga gustong baguhin yung threshold ng conviction sa impeachment trial, sa mangyayaring impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ang tanging paraan para bumaba ang bilang bakante
ang bilang bakante sa pwesto, ang tanging paraan para legal na bumaba ang bilang na kinakailangang boto ay kung ang isang senador ay hindi na isang miyembro. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng resignation. Pilitin yung mag-resign si Bato at saka si Jinggoy. Formal na pagbibitiw sa pwesto. Expulsion. Expelled nyo na. Pagtanggal sa Senado sa pamamagitan ng 2/3, hindi din mangyayari yan. Kung boto-boto lang din natanggalin yung mga senador na yan na nakakulong ngayon at nagtatago ng Senado mismo na isang bihirang pangyayari. Permanenteng disqualification. Halimbawa, kung ang isang senador ay nahatulan ng isang krimen na may kasamang pagkawalaan ng civil rights, pero ito ay kailangan munang ma-finalize. Kung ang isang senador ay formal na mag-resign o ma-expel, ang bilang ng all the members ay magiging 23. At ang kinakailangan para sa conviction ay magiging 16, 2/3 ng 23 na naka-round up. Ay, 16 pa din? Pero habang siya ay natiling miyembro ng Senado, kahit nakakulong o nagtatago, hindi siya mababawa sa formula. Praktikal na epekto. Sa praktikal, ang isang nakakulong o nagtatagong senador ay hindi makakaboto. Kaya ang mga naroroon ay kailangan ng mas mataas na proportion ng kanilang sariling boto para maabot ang 16. Halimbawa, kung 22 senador ang dumalo at 2 ang nakakulong, kailangan ng 16 sa 22 na boto na halos 73% ng mga dumalo, mas mataas pa sa usual na 2/3 requirements. Conclusion, may conclusion pa si batas natin, Lexitary. Thank you so much. Hindi pwedeng baguhin ng Senado ang all the members rules. Sa mga gustong magbago dyan, hindi nyo pwedeng baguhin. Ang tanging paraan para bumaba ang kinakailangang boto ay kung mawalan ng pwesto ang isang senador sa pamamagitan ng resignation o expulsion. Ang pagkakulong o pagtatago ay hindi nagbabawas sa kanila mula sa bilang ng all the members. So, sana wag nyo nang ipilit yung gusto ninyong pababain ang threshold ng conviction para masatisfied lang kayo. Wag po, please. Bendalo talaga yung gusto nyong mangyari. So mga kababayan, ano yung komento nyo dito? Kasi talagang pinipilit nila na pababain yung threshold numbers ng conviction. Diyan nga sa mangyayaring impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ano yung masasabi nyo dito na talagang alam mo yun yung parang kahit na mali na yung mga pinagsasabi nila, ipilit pa rin nila. So maraming salamat. God bless sa ating lahat. Huwag po kayong magpauto sa mga taong gustong baguhin yung nakasulat sa konstitusyon. Mga kababayan, hindi sumusunod sa batas. Yung mga ganyang mga politiko, dapat nyo nang i-wash out sa mga balota ninyo. Huwag nyo nang botohin ulit. So, maraming salamat. God bless ating lahat, lalong-lalo na yung mga OFW dito sa Middle East. Bye-bye.